So anyway, punta na tayo dito sa mga makikita natin sa video sa YouTube. Kung try natin mag-research Nyok 8.0 B1. So ganito yung mga video nga lalabas sa YouTube. Meron kayong makikita na ganitong video. Then nais ko lang klaruhin ito. Baka mamaling akala kayo dito kung sakaling mayroong nagsubaybay sa mga video ko at gusto niyang malaman kung legit ba yung mga sinasabi ko. Then try niya mag-research sa YouTube Nyok 8.0 B1. Then ganito yung makikita niya nga video. Then baka mamaling akala siya dito. Kaya kailangan i-explain ko to. So unang i-explain ko itong nakatitle sa YouTube na The Foundry Nyok X 8.0 B1 open bracket win 64-bit close bracket crack. Ganito yung nakatitle. Pag panoorin natin ito na video, so i-play natin yung ito na video ha. So yan. So nakalagay dito is yellow nga logo. Pero ang nakikita natin na logo sa Nyok na software na yellow is nakalagay lang yan sa website. Silvi picture lang yan nga nakalagay sa website. Kaya huwag ninyong i-consider na ang logo sa version sa Nyok 8.0 B1 is yellow. Kasi ang nakikita na logo sa Nyok na software na yellow ang kulay is image lang yon nakalagay sa website. Ganon. Then nung inopen na niya yung crack files, itong nakikita na yellow na kulay sa loob ng crack files ay hindi naman to logo sa Nyok na software. Kasi ang pangalan na nakalagay dito is FLT7. So ito ay hindi ito Nyok na software dahil ito ay crack ito. Then sa ibaba merong nakalagay na Nyok _ 8.0 B1 pero ito ay hindi ito Nyok na software. Ito ay notepad lang ito. PDF file ito kasi makikita natin dito merong nakalagay na PDF. Then ang capacity lang niya is 224 kilobytes. So ito ay hindi talaga to software, notepad lang ito. Impormasyon lang ito sa pag-install sa crack. Ganon. So dito sa video na ito, kung panoorin ninyo ang full video sa video na ito, walang makikita dito na nag-install siya ng Nyok na software. Silbi pinakita lang niya yung crack files. Kaya hindi ito sapat na basihan para masabi natin na ang kulay sa logo sa Nyok 8.0 B1 is yellow kasi ang nakatitle merong nakalagay na Nyok 8.0 B1. Then dito sa video na ito sa website merong nakalagay na logo sa Nyok na software na yellow ang kulay. So hindi yan sapat na basihan kasi yung nakalagay na logo is image lang yan na nilagay sa website. Kasi ang tunay na basihan kung mayroong in-install na software dito sa video na ito. Then dito sa video na ito is wala namang in-install na software. Kaya hindi ito pwedeng gawing basihan natin. Then ngayon meron naman tayong panoorin na video para hindi kayo mamaling akala dito. So katulad dito sa video na ito na ang nakatitle is Crack Nyok X 8.0. So 8.0 siya. Din ngayon, di porket ang nakatitle dito sa video is Nyok X 8.0 ang nakatitle, walang nakalagay na B1, is i-consider na natin na ano mang i-open niya dito na software is talagang ang version dyan is Nyok 8.0, hindi na Nyok 8.0 B1 kasi ang nakatitle naman is Nyok 8.0 lang. So mali yan. Kailangan tingnan pa na natin kung ano yung ginawa niya sa video. Kasi ang patunay dyan kung ano yung makikita niya sa video. Hindi yung makikita sa title. Kasi maaring nagkamali lang siya pag-type sa title sa YouTube. Ganon. Okay, alright. So ito nga video is part 26 na ito na video. So dito na video, klaruhin ko lang yung mga sinasabi ko kagahapon sa part 25. So kagahapon sinabi ko na para mahanap ninyo sa YouTube yung version sa Nyok na ang logo is kulay maroon. So kailangan na hindi Nyok 8 ang i-type ninyo kasi ang logo sa Nyok 8 is yellow yung logo sa Nyok 8. Actually, yun na sinasabi ko ay hindi talaga yun tama nga yun yung ginamit kong wording. Kasi kung ang i-research mo sa YouTube, ang i-type mo sa YouTube is ganito lang, Nyok 8 lang. Yung 8 ay hindi mo lagyan ng 0.0 or yung 8 hindi mo siya lagyan ng 0.0 B1. Ang nilagay mo lang is Nyok 8 lang. So pwede natin i-consider na ang ibig sabihin dyan sa Nyok 8 is yung lahat ng version sa Nyok 8. Kasi marami kasing version sa Nyok 8. Merong version na Nyok 8.0, merong version na Nyok 8.0 B1, merong version na Nyok 8.0 B2, merong version na Nyok
8.0 V3 at merong version na Nyok 8.0 V4 at merong version na Nyok 8.0 V5. So maraming version sa Nyok 8. Kaya kung ang i-type lang natin is Nyok 8, so hindi natin matukoy kung anong yung version talaga na Nyok 8 ang tinutukoy natin kasi Nyok 8 lang ang nakalagay. So kapag Nyok 8 lang ang nakalagay, so i-consider natin yan na ang ibig sabihin niya dyan is lahat ng version sa Nyok 8. Ganon. Kaya anumang makikita natin dyan sa YouTube na ang nakatitle Nyok 8, maaaring yan na video kung panoorin natin, isang makikita natin doon sa video, ang ginagamit niyang version sa Nyok na software is Nyok 8.0 na ang kulay sa logo is yellow. Then maaari din na ang makikita natin sa video is ang ginagamit niya na version sa Nyok na software is Nyok 8.0 V1 na ang kulay sa logo is maroon. So maaaring ganyan din yung mangyari. Kaya lahat ng version sa Nyok 8, isa-isa doon is yun yung tinutukoy niya sa title niya sa video niya ng Nyok 8. Ganon. Kaya mali yung sinasabi ko kagahapon na sinasabi ko na kung gusto nyo hanapin yung version sa Nyok na software na ang kulay sa logo is maroon, kailangan hindi nyo i-type yung Nyok 8 kasi ang logo sa Nyok 8 is yellow ang kulay sa logo niya. So yan yung sinasabi ko kagahapon, din yan na sinasabi ko is mali yan talaga. Kasi kapag Nyok 8 lang ang i-type mo, is consider na yan na ang ibig sabihin dyan is lahat ng version sa Nyok na software. Maaring ang tinutukoy dyan is Nyok 8.0 na version na ang kulay sa logo is yellow. Then maaring ang tinutukoy dyan na version sa Nyok na software is Nyok 8.0 V1 na ang kulay sa logo is maroon. Ganon. Kaya ang dapat kong bagitin kagapon is ganito. So kung gusto nyo mahanap yung version sa Nyok na software na ang kulay sa logo is maroon, kailangan ang i-type ninyo ay hindi Nyok 8.0. Kasi ang logo sa version sa Nyok na Nyok 8.0, ang kulay sa logo is yellow. Na kailangan ang i-type ninyo sa YouTube is Nyok 8.0 V1. Kasi ang version sa Nyok na Nyok 8.0 V1, ang kulay sa logo dyan is maroon na ang kulay sa logo, ganun. So yan yung dapat nabanggitin ko lang kagahapon. So anyway, punta na tayo dito sa mga makikita natin sa video sa YouTube. Kung try natin mag-research Nyok 8.0 V1. So ganito yung mga video nga lalabas sa YouTube. Meron kayong makikita na ganitong video. Then nais ko lang klaruhin ito, baka mamaling akala kayo dito kung sakaling mayroong nagsubaybay sa mga video ko at gusto niyang malaman kung legit ba yung mga sinasabi ko, then try niya mag-research sa YouTube Nyok 8.0 V1, then ganito yung makikita niya nga video, then baka mamaling akala siya dito, kaya kailangan i-explain ko to. So unang i-explain ko itong nakatitle sa YouTube na The Foundry Nyok X 8.0 V1 open bracket win 64-bit close bracket crack. Ganito yung nakatitle. Pag panoorin natin ito na video, so i-play natin yung ito na video ha. So yan. So ang nakalagay dito is yellow nga logo. Pero ang nakikita natin na logo sa Nyok na software na yellow is nakalagay lang yan sa website. Silvi picture lang yan nga nakalagay sa website. Kaya huwag ninyong i-consider na ang logo sa version sa Nyok 8.0 V1 is yellow, kasi ang nakikita na logo sa Nyok na software na yellow ang kulay is image lang yon nakalagay sa website. Ganon. Then nung inopen na niya yung crack files, itong nakikita na yellow na kulay sa loob ng crack files ay hindi naman to logo sa Nyok na software. Kasi ang pangalan na nakalagay dito is FLT7. So ito ay hindi ito Nyok na software dahil ito ay crack ito. Then sa ibaba merong nakalagay na Nyok _ 8.0 V1, pero ito ay hindi ito Nyok na software. Ito ay notepad lang ito. PDF file ito kasi makikita natin dito meron nakalagay na PDF. Then ang capacity lang niya is 224 kilobytes. So ito ay hindi talaga to software, notepad lang ito. Impormasyon lang ito sa pag-install sa crack. Ganon. So dito sa video na ito, kung panoorin ninyo ang full video sa video na ito, walang makikita dito na nag-install siya ng Nyok na software. Silbi pinakita lang niya yung crack files. Kaya hindi ito sapat na basihan para masabi natin na ang kulay sa logo sa Nyok 8.0 V1 is yellow, kasi ang nakatitle merong nakalagay na Nyok 8.0 V1. Din dito sa video na ito sa website merong nakalagay na logo sa Nyok na software na yellow ang kulay. So hindi yan sapat na basihan kasi yung nakalagay na logo is
image lang yan na nilagay sa website. Kasi ang tunay na basihan kung mayroong in-install na software dito sa video na ito. Then dito sa video na ito is wala namang in-install na software. Kaya hindi to pwedeng gawing basihan natin. Then ngayon meron naman tayong panoorin na video para hindi kayo mamaling akala dito. So katulad dito sa video na ito na ang nakatitle is Crack Nuke X 8.0. So 8.0 siya. Din ngayon, di porket ang nakatitle dito sa video is Nuke X 8.0, ang nakatitle, walang nakalagay na V1, is i-consider na natin na anumang i-open niya dito na software is talagang ang version dyan is Nuke 8.0, hindi na Nuke 8.0 V1 kasi ang nakatitle naman is Nuke 8.0 lang. So mali yan, kailangan tingnan pa rin natin kung ano yung ginawa niya sa video. Kasi ang patunay dyan kung ano yung makikita niya sa video, hindi yung makikita sa title. Kasi maaring nagkamali lang siya pag-type sa title sa YouTube. Ganon. Din ngayon, panoorin natin ang video. So, panoorin natin dito sa 8 minutes and 15 seconds. So, dito, makikita natin dito habang patapos na siyang mag-install sa Nuke na software. Din dito, makikita natin dito sa wall, sa desktop computer niya, ang in-install niya nga version sa Nuke na software is Nuke 8.0 V1. Then ang kulay sa logo is maroon. So ibig sabihin lang na yung tinitle niya sa video niya nga 8.0 ay mali yun. Kasi ang in-install niya dito, makikita naman natin, ang in-install niya nga software is ang pangalan is Nuke 8.0 V1. Ganon. So kaya importante pa rin na tingnan natin yung video kung ano yung inopen na software at kung ano yung pangalan sa software. Ganon. Hindi lang tayo magbabase sa title kasi maaaring mali yung nakalagay sa title. So magbabase tayo sa makikita sa video na pinanood natin. Ganon. Then ngayon, mayroon pa tayong panoorin isang video. So ang nakatitle nito is Tutorial Installer Nuke X 8 Espanyol. So dito sa video niya is makikita dito na ang pamamaraan niya dito is nag-download siya ng non-commercial license na Nuke tapos ginamitan niya ng crack para maging full version na siya, hindi na limited yung tools niya. Ganon. Kasi kung hindi gamitan ng crack, ang gagamitin mo lang is non-commercial license, hindi kompleto yung tool niya. Ganon. Kasi yung non-commercial license is free yan pero kulang yung tools niya. Din yung mayroong bayad na Nuke na software, yung paid version na Nuke na software. So ang tools niya doon is kompleto yung tools niya, hindi siya limited. Pero yung free version na Nuke na software na non-commercial license, limited lang yung tools niya. Kaya kailangan na gagamitan siya ng crack para maging full version na siya, hindi na limited yung tools niya. So ganito yung ginagawa niya dito sa video na ito. Nag-download muna siya ng free version na Nuke na non-commercial license tapos ginamitan niya ng crack para maging full version, hindi na siya limited yung tools niya. Ganon. Okay, right, panoorin na natin yung video, then shortcut na tayo. Doon na tayo manood sa 11 minutes and 30 seconds yung patapos na niyang ma-install yung Nuke na software. So dito, makikita natin dito na tapos na niyang na-install ang Nuke na software. Then dito, makikita natin dito sa wall sa desktop computer niya na ang in-install niyang Nuke na software is Nuke 8.0 V1 na ang kulay sa logo is maroon. Na ito na logo, ito yung logo na nilagay sa Wikipedia na website tungkol sa impormasyon sa Nuke na software. Kaya hindi talaga yan fake yung nakalagay na impormasyon sa Wikipedia na website tungkol sa Nuke na software. Kasi ang nilagay dyan na logo is yung old version na Nuke 8.0 V1. Ganon. Din ngayong 2025, ang latest version sa Nuke na software is Nuke 16 na ang kulay na sa logo niya is yellow. Then para maintindihan ninyo ng klaro ang ibig sabihin ko dito, so panoorin lang ninyo yung video ko kahapon. Then take note lang, dito sa video na ito, kung panoorin ninyo ang full video sa video na ito, mayroong part dito na habang nag-download siya ng Nuke na software is dindownload niya sa website na ang pangalan thefoundry.co.uk. So noon talaga ang pangalan sa website na doon natin ma-download yung Nuke na software is ang pangalan sa website is thefoundry.co.uk. Kaya dito sa video na ito makikita niyo nga habang nag-download siya ng Nuke na software is doon niya dindownload sa website na ang pangalan thefoundry.co.uk. Kanon. Pero nung lumipas na yung maraming taon, ang ginawa naman sa may-ari ng Nuke na software is pinalitan nila yung pangalan sa website nila. Ginawa nilang foundry.com. Yan ang ebidensya ko dyan na yung website na ang pangalan thefoundry.co.uk at yung website na ang pangalan foundry.com ay iisang website lang yan.
Kasi kung mag-type ka sa browser thefoundry.co.uk, pag enter mo dyan is gagana pa rin yan. Pero ang mangyari is biglang mapalitan yung pangalan, maging foundry.com. So yan yung ebidensya na yung website na thefoundry.co.uk at yung website na foundry.com ay isang website lang yan. Kasi kung hindi yan isang website, dapat kung pag-type ng thefoundry.co.uk ay hindi siya gagana at hindi siya mapalitan ng foundry.com. Kung yung website na thefoundry.co.uk at yung website na foundry.com ay hindi sila iisa. Ganon. So kaya pag-type natin ng thefoundry.co.uk, pag enter natin is gagana siya din. Yung tinype natin is mapalitan siya ng foundry.com kasi yung thefoundry.co.uk na website at yung foundry.com na website ay isang website lang yan. Kasi noon, ang pangalan sa website nila is thefoundry.co.uk. Then pinalitan nila ng pangalan, ginawa nila foundry.com. Ganon. Kasi kapag gagawa ka ng website, tapos baguhin mo yung pangalan, yung old na pangalan sa website is gagana pa rin yun. Pag i-type yun. Pero pag i-type yun is automatic, mapalitan siya ng pangalan, yung pangalan na bago. Ganon. Then noon, habang ang pangalan sa website nila is thefoundry.co.uk, ito yung logo sa website nila. Din nung pinalitan na ng pangalan yung website nila, ginawa na nilang foundry.com. So ito na yung logo sa website nila. Ganon. Okay, right. So adira na ako humanon ng video ha. So ako sang isulti ang akong address, no? So ang akong address, Distrito Punta na Sipit, Agusan del Norte, 8602, Caraga, Region 13, Mindanao. So kanang 8602 mo na siya ang nasipit zip code. Kay kini nga mong lugar ang pangalan Punta, din ang lungsod na mo diri ang pangalan Nasipit. Din ang nasipit zip code is 8602. Din kini among lugar sakop ra sa Caraga, Region 13, din siyempre sakop sa Mindanao. Din ang among balay at bang sa Punta Elementary School. Din ang silingan sa balay namo kaning dikit sa balay namo Ilamanso nga balay o Vilaro Place na balay. So kung nawirduhan mo nganong kinahanglan pa i-explain nako ang akong address, o adun ako personal nga rason na nganong kinahanglan i-explain pa nako ang akong address sa video. Okay, right, dito tama ning video ha. Peace.